Mga ka-vloggers, ihahatid ko lang sandali si Madam at si Architect sa trabaho nila. At may ipapakita ko sa inyo kung bakit ako gumawa ng vlog ngayon. Pasensya na kayo at medyo kagigising ko lang, papasok sila eh. Mamaya na lang po. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, meron akong gagawing simpleng video sa inyo dahil meron lang akong gusto pong i-share sa inyo. Tamang-tama, ihahatid ko si Madam at si Architect sa trabaho ngayong umaga. So, samahan nyo po ako at gusto kong makita ninyo ang pagbiyahe ko at kung bakit ko ginawa tong video na to. Panoorin po ninyo mga ka-vloggers, may kapupulutan din kayo ng aral dito. So, hatid na natin sila mga ka-vloggers. Samahan nyo kami. Papasok na sila Madam. So, mga ka-vloggers, naihatid ko na sila. Wala na sila oh. So, tignan ninyo kung ano ang temperature nitong ating Everest ha. Tingnan nyo. Pasensya na kayo magalaw dahil hawak yung camera. Nandito tayo sa loob oh. Matakbo ko. Pasensya na magalaw ha. Pero tingnan nyo yung temperature ko. Ayan, nasa kanan. Napakababa, di ba? Ayan oh, tumatakbo ko. Nagmula pa kanina yan ha, galing sa bahay namin. Lumamig ng todo ang aircon lalo at malamig din po ang makina niya. Sobrang ganda. Yan ang tinatawag na pinagbabawal na technique. Pero napakaganda sa makina. Bakit tinatawag na pinagbabawal na technique mga ka-vloggers? Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung bakit ha. Abangan ninyo mga ka-vloggers. Yan na tayo sa gate oh. Palabas na. Yan ang Kalaklan gate doon, yung dinaanan natin. At ito yung intersection ng Kalaklan mga ka-vloggers. At tignan ninyo ang temperature ko. Yan nandiyan sa bandang kanan ha. Dati laging kalahati yan. Pagka nasa kalahati siya, mag-worry kayo siyempre. Okay, ito pa rin tayo dito. Halos umandar lang ng konti, nasa kalahati na yan. So napakaganda nung ginawa ko mga ka-vloggers. Kung naaalala kasi ninyo yung nangyari sa radiator nitong si Everest, diba? Na-vlog ko rin yun. Bumukaka siya. So ibig lang sabihin, masyadong mainit ang makina. Lagi ko naman siyang gamit, kaya lang alam niyo naman ang temperature natin ngayon dito sa Pilipinas nung nakakaraan, summer. Sobrang init. So hindi kaya talaga nung fan niya na palamigin ang radiator at makina. Kahit meron ng aux fan to eh, meron siyang aux fan, pero wala ring epekto yun. Dahil saka pagkatatapat ka rito sa ating sasakyan dyan sa may gilid, napakainit. Mainit na mainit. Kala mo open, wala ka mahawakan dyan sa may hood. Ano, mainit siya mga ka-vlogger. So para sa akin hindi maganda yon. Tapos pag ginawa ka mo naman yung clutch pan nya, medyo matigas naman siya eh. Medyo lumalaban siya. Hindi siya yung pre-wheeling na parang wala ng silicone oil talaga sa loob. Kaya lang siyempre pagka tumatakbo na, hindi mo na alam eh kung sumasabay ba siya sa sobrang init na tumitigas siya para umikot ng mabilis. Wala eh, hindi na normal eh. So ginawa ko yung pinagbabawal na technique. Tawag doon, pinagbabawal na technique. Hindi pinagbabawal sa gobyerno ha.
Hindi lang ginagawa ng karamihan dahil unang-una, minsan sabi nila maingay daw sa makina dahil yung fan malakas. Tapos mahirap din gawin. Tsaka nakita ko kasi kay Everest, ang Ford Everest pa lang ganito, hindi nabubuksan at hindi nalalagyan ng silicone oil. Sealed siya, wala siya nung bukasan na apat na screw, na apat na bolt na parang Phillips screw ang ulo. Wala. Sarado lang siya mga ka-vloggers. Walang way para malagyan mo ng silicone oil. So pag tumingin ka naman, nagtanong-tanong ka, mahal, halos 10,000, 6,000. So sa edad ng sasakyan na to, para sa akin hindi karapat dapat na gumastos ka ng gano'n para lang sa isang bagay na gano'n. Tapos baka mabili mo gawang, alam nyo na kung saan yun, gawang singkit. So mahirap lumaban ng gano'n. So ang ginawa ko mga ka-vloggers, meron akong ginawa na isang napakalaking bagay para sa kanya. Ito, nandito na tayo. Tumatakbo tayo at tingnan ninyo yung temperature ko, ganun pa rin, no? Kaya ako binlag lang to mga ka-vloggers. Gusto ko lang po ipakita sa inyo kung ano ang epekto, ang iginanda ng aking cooling system ng aking makina. So mamaya na lang po mga ka-vloggers, pakikita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko at ba't gumanda ng ganito yung sasakyan natin, Ba't ang lamig-lamig niya, ang lamig ng makina, lahat malamig mga ka-vloggers. Ang ulo ng Apo Rotonda na lagi ko sinasabi sa inyo, yan ang landmark ng Olongapo mga ka-vloggers. Ulo ng Apo. Ito ang bayan ng Olongapo City mga ka-vloggers. Basta ninyo, napakaganda, di ba? Gusto ko lang ipakita sa inyo ulit yung aking cooling system, ang temperature. Ayan. Pababa pa rin, di ba? Hindi siya umiinit. So mamaya pakita ko sa inyo mga ka-vloggers kung ano ang ginawa ko. Napakagandang paraan yun. Lalo na to, naka-sealed at ayoko naman bumili ng clutch pan ko kasi hindi ko naman siya malagyan ng silicone oil dahil nakasilyado pala. Tapos tumingin din ako online, wala ring mabili lahat pang modelo na So masyadong wala na para sa model na to kasi medyo 2005 model to So wala na akong makita mga ka-vloggers na clutch pan para dito. So anong gagawin ko? Pabayaan ko na mag-init yung makina ko? Hindi, di ba? So gumawa ako ng tinatawag ko sa akin sa sarili pinagbabawal na technique kasi yung iba kaya nila sigurong bumili, maghanap ng ganon sa kasa o ano. Ako naman di ako bibili ng ganong mahal. Tapos yung iba naman nabubuksan kasi kaya nare-repair. Kaso to sa sakyan natin walang way para malagyan ng silicone oil. Gaya ng sinabi ko, sealed siya, alam ng mga mekaniko yan. So naka-sealed, walang way. So ayoko naman pumili ng mahal at pwede i-risk ko sana. Tumingin-tingin ako online sa Lazada at sa Shopee, wala. So maaari yan, baka banawi, tatakbo ka pa. So baka mabili mo gawang singkit, gawang inchik. So wala rin, di ba? Hindi mo alam kung tatagal o ano. So ang ginawa ko, yung aking siguradong technique. Kung tutuusin nga, hindi pinagbabawal na technique at tawag ko rin dapat. Ang siguradong technique. Nagaganda talaga yung makina ninyo. Ito, nasa traffic ako mga ka-vloggers. Ayan ang munisipyo namin. Napakaganda God bless Olongapo, di ba? May halong travel vlog to mga ka-vloggers Pero tingnan ninyo kahit nakababad sa traffic ayaw uminit. Dati pag ganitong sobrang babad na, halos kalahati na, diretso na yan. Ngayon hindi. Pakinggan ninyo yung fan ko
pagka medyo gusto nyong palakasin yung inyong hangin, yung hangin sa makina, ayan, pakinggan nyo, ha. Ang lakas, di ba? So mamaya na lang po mga ka-vloggers, pakikita ko na sa inyo yung aking ginawang nakakabuti at napakagandang technique. Mamaya po pag uwi ko sa bahay. So tignan na natin mga ka-vloggers, pakita ko sa inyo yung ginawa ko. Handali. So ito, tingnan po ninyo, maandar yung makina natin, ha. Hindi pa pinapatayan. So ang kanyang fan ito, napakalakas ng hangin, ha, ngayon. At pakinggan ninyo, ha. Narinig siguro ninyo, ano, lakas. At sandali, papatay ko yung makina para makita ninyo yung ginawa ko mga ka-vloggers, ha. So ito, tignan po ninyo mga ka-vloggers kung ano yung aking ginawa para sa ikabubuti ng aking sasakyan. Tingnan ninyo, gumanda talaga siya. Ayan, bagong pintura ko pa nga, eh. Kung pagmamasdan ninyo mga ka-vloggers, ha, tingnan nyo itong blade, nirekta ko kasi. Ayan, dahil sealed na siya, hindi ko sa malagyan ng silicone oil, gumawa na lang po ako ng bracket mga ka-vloggers. Ayan, tingnan nyo, ha. Ayan, gumawa ako ng bracket. Ayan, ito, makikita nyo yan. Gumawa ako ng 4 na bracket, para ikakabit ko dito dahil wala nga ibang way na nakakabit siya dito po sa mga tornilyuhan ng blade. Ayan, so ayan, tapos i-welding ko siya doon sa ilalim na shafting. Ayan, pinaka shafting. Kung nakikita ninyo mga ka-vloggers, ayan, ito yung ginawa kong 4 na bracket. 4 yan, eh. Tapos winelding ko doon. Ngayon doon. Tingnan natin na i-close up ko pang konti. Ayan, Ayan, nakakabit dito sa may water pump pulley yan. Ayan, Diyan. So wala kasi akong way, mga ka-vloggers. So ngayon lumakas ng todo yung fan. Sobrang lakas, Ngayon wala nang init yung makina. Pati yung aircon napakalamig dahil nag-low pressure siya. Pabor din po siya sa aircon. Maganda, maganda. Ayan yung tubo ng aircon nandun sa ilalim, ayan, basang-basa. Sobrang lamig, lumamig ng todo ang aircon niya. So, pinakita ko lang sa inyo, hindi ko naman sinabing gayahin ninyo. Pinakita ko lang sa inyo, lalo sa may mga lumang sasakyan na ayaw gumastos, bumili ng mahal, siguro baka mahigit 10,000 pa yung mga clutch pan. Ang hirap pang humanap, wala nga sa online, Sa Lazada kadalasan doon ako nakakakuha, sa Shopee ng mga pyesa nito. Pero wala akong makita, So hindi ko rin sa mabuksan. Ano ba yun, papabayaan mo na mag-overheat yung sasakyan mo? So hindi. So kailangan na marunong kang gumawa ng paraan dahil mekaniko ka. At noong mga sinaunang panahon, yung katulad yung Thunderbird ng daddy ko, puro rekta lahat yun, mga ganyan. Hindi pa uso clutch pa nung araw. Wala pa rin traffic nun. Tapos ang hindi umiinit mga ka-vlogger. So yan lang ang mga tsuri nun. Nauso lang ang clutch pan kasi nga, pag ang mga sasakyan nang galing sa ibang bansa, kailangan umiinit muna dahil nagyayelo. Ang makina nila, ang panahon nagyayelo, pati makina. Minsan may mga langis pa na para sa mga pag nagkakaroon ng mga snow. So dito sa Pilipinas, sobra naman ang init. So kailangan mo ng hangin, kumbaga ng ventilation dahil naka-aircon ka, sobra init, traffic lagi. So ganun. Medyo lang yan, pag tumakbo ka na rekta, medyo may konting ingay pero normal lang yun dahil mabilis ka, natural naman, pati makina mo maingay nun. So
Sinare ko lang sa inyo mga ka-vloggers yung ginawa ko sa Everest ko. Hindi ko man sinabing gayahin ninyo, pero kung gusto ninyong gayahin, mas maganda para sa akin. Ginagawa ko rin to sa mga naging sasakyan ko noon. Ginawa ko rin siya sa L300. Sa L300, ang ginagawa ko naman sa aircon noon, ibinababa ko yung condenser na nakaharang sa radiator at nire-recta ko rin ang kanilang mga fan blade. Isang sikreto ko yun na sinare ko lang din sa inyo. At lagi kong ginagawa yun sa mga L300 van. Yun, talaga maririnig ninyo yung fan nun dahil nasa ilalim niya yung makina eh. Pero napakaganda naman sa cooling system. So, nagagamit ko siya hanggang Baguio. Naka-aircon kami, wala kaming worry. So, paano mga ka-vlogger? Sinare ko lang sa inyo to. Nasa sa inyo kung gusto nyong gayahin. Pero nakatulong na malaki dito sa Everest natin. At siguro naman hindi nabubuka uli yung radiator niya. Gumawa lang ako ng paraan dahil hindi normal yung nakita ko ngayon. Ang haba eh. Ang haba ng binuka niya. Siyempre, delikado. Biglang tutulo ng ganun, di ba? So, tapos wala kang mabiling clutch pan. Hindi rin malalagay ang silicone oil. Anong gagawin mo? So, gagawa ka ng paraan mo sa sasakyan mo mga ka-vloggers, no? So, ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Sana kahit papano may na-share ako sa inyo na ginawa ko sa sasakyan ko at di ko alam kung gusto nyo gawin sa inyo. Pero kung may nabibili naman ng kamukha sa inyo, yung clutch pan na nabibiling assembly or nalalagyan siya ng silicone oil kung nabubuksan, eh gano'n na lang ang gawin siguro ninyo. Huwag nyo nang gayahin to. Sa akin ginawa ko lang to kasi walang way. Ayoko naman masira yung makina ko. Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po, pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Sinare ko lang sa inyo.